1. Okay. So, what is ABC rule? What is the power of T-up? Okay? Alam niyo po ba, nung nagsisimula si Mentor Kinix and those distributors na hindi alam kung paano gawin yung negosyo, mga baguhan pa lang po dito, ito yung naging reason why bakit kami nakakapagpa-join ng mga clients namin na kahit wala kaming mga cheque, wala kaming kotse, wala kaming anything. Bakit po kami nakakapag-close ng deal? So, isa tong importanteng part kung paano ka po makakapagpalaki ng iyong organization. At hindi lang ito nagagamit sa pagko-close ng deal, nagagamit din po ito sa pagpapalaki ng organization. Especially when it comes to trainings, mga events, malaking power or malaking tulong ang tinatawag nating ABC role ng mga training. So, if meron kayong mga business partners na hindi pa po naka-attend nito, hindi pa nila alam to, you can send them the link or mention them sa ating Facebook Live. So, what is the power of ABC role? Okay? So, before we start, success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing to do or love of what you are doing or learning to do. Okay? So, ang success daw, hindi siya aksidente. Pinaghalo-halo siya nitong mga nakasulat po dito. And most of all, ang isang bagay, kapag mahal mo, hindi siya nagiging mahirap, hindi siya nagiging burden para sa atin. So, the question is, mahal mo ba si I Am Worldwide? Mahal mo ba itong negosyong ginagawa mo? Kasi kailangan mahal mo. Dahil pag hindi mo mahal, kahit anong training, mafi-feel mo na parang nakakapagod siya. So kailangan kung hindi mo pa siya mahal right now, ay matutunan mo 'tong mahalin. Bakit? If merong isang opportunity na puwedeng bumago talaga sa takbo ng buhay mo, ng anak mo, ng apo mo, at kaapu-apuhan mo, hindi ba natin siya mamahalin? Tama? Hindi ba tayo magpe-persevere? Hindi ba tayo mag-aaral, magsasakripisyo? Tama? Okay. So, what is ABC? Number one, the meaning of A is advisor. So, ito po yung mentor. Kami po yan. Halimbawa, ikaw, bago ka, ang tawag po sa iyo, business partner or downline kasi under ka po ng ating organization. So, yung advisor, ito yung magtuturo sa iyo, mag-guide sa iyo, ito yung laging magbibigay ng mga feedback sa iyo para mag-improve ka. In short, siya yung pinakatutulong po sa iyo sa negosyong ito. So, kung nandito yung mentor mo, yung advisor mo, pwede mo bang pasalamatan na nadala ka niya sa I Am Worldwide? Kasi alam nyo, yung simpleng pagpapasalamat sa kanila, napakalaking boost yon para mas alam mo yun, matulungan kanila. Kasi pag nakikita nilang grateful ka, ay grabe, para siyang ma-addict po yan, na i-help ka talaga. Kaya kung kasama mo yung mentor mo dito, nako po, pasalamatan mo siya kasi angel yan. Okay? So, itong advisor mo, just so you know, since nabanggit ko yung angel, ito yung pinadalang tao ng Panginoon Diyos para madala ka niya sa oportunidad na kung saan pwede ka niyang i-bless or ibe-bless ka talaga niya. Kasi si Lord, pag meron tayong mga pinagpe-pray, hindi naman lahat ibibigay niya, "Oh, anak, ito yung susi ng kotse mo. Anak, ito yung susi ng bahay mo. May brand new house and lot ka na. Anak, na-deposit ko na yung pera sa bank account mo." Hindi gano'n si Lord. God works in mysterious ways. So, ang ginagawa niya, gumagamit siya ng tools, tao o oportunidad para yung pinagpe-pray natin na magandang buhay, komportabling buhay, ay ma-experience natin. Yan yung anghel natin, yung advisor na pinadala ng Panginoon Diyos natin. Kaya no, kung nandito talaga, pasalamatan mo. Kaya kami, nagpapasalamat kami ni Mentor Shane, kay Mentor Precious Grace Kapili kahit wala siya dito sa Zoom. Okay? So, sino yung mga nag-comment? Thank you, sabi ni Mentor Flor, thank you Mentor Shane. Sabi ni Mentor Janice, thank you Mentor Helen. Sabi ni Mentor Helen, thank you Mentor Ronald and Lizelle. Thank you Boss Mentor. Ayan, malamang kapatid po si Mentor Real ni Mentor Amor, no? Sabi ni Mentor Flor and Mentor Kinix, Mentor Carol, thank you Mentor Helen. From Mentor Malucanilao, thank you Mentor Kinix. Si Engineer Susan, thank you daw Brad Julio. O Mentor Brad Julio.
Mentor Lorraine, thank you, Mentor Helen. Si Mentor Malu Naval, thank you, Mentor Carol. Si Mentor Tina, thank you, Mentor Malu. Si Mentor Felisa, thank you, Mentor Shane and Kinix. Mentor Nelson, thank you, Mentor Ronald. Mentor Anita, thank you, Mentor Baski. Mentor Roel, thank you, Mentor Mark. Sheila Abelia, thank you, Mentor Ronald. Ayan, alam nyo, pag nabasa yun ng mga mentors nyo, grabe, natatouch sila. 'Di ba? Si Mentor Florida, thank you, Mentor Roel. Okay, so now, etong advisor mo, let's say, nadala ka niya sa I Am Worldwide. Tapos, biglang naging busy siya, nag-quit siya. Hindi ka na niya tinuturuan, hindi ka na niya pinapansin. Huwag kang magagalit. Always be grateful and thankful kasi meron namang mga mentors din na mga nasa taas niya na 'pag humingi ka ng help, andyan. Minsan nga aangkayin ka pa, minsan nga aampunin ka pa. So, huwag kang magagalit if yung mentor mo nag-quit na, baka tapos na kasi yung mission niya. Baka ang mission ni Lord sa kanya ay madala ka lang dito sa I Am Worldwide. So, always be grateful to your mentors, okay? Pangalawa, bridge tayo na 'to. Yan, 'di ba meron tayong mga mentor na nagdala sa atin sa I Am Worldwide. Yung bridge, eto yon, tayo yan. Yan yung nag-i-invite, tayo yon. Yung nagpe-present, si mentor. Tapos yung C sa ABC, yan yung client. Yan yung mga prospects natin na papapresentan natin. Okay? So, malinaw, advisor, yung mentor mo. Yung bridge, tayo yan. Yung client, yung in-invite mo. Okay po. So, how to become a good bridge? Paano ka daw maging mabuting bridge? Okay? So, ang isang daan, halimbawa may dalawang bundok, merong dagat o kaya naman ilog sa gitna. Paano ka makakatawid sa kabilang bundok papunta sa kabilang bundok? 'Di ba? Meron dapat bridge. Pero yung bridge hindi pwedeng marupok, hindi pwedeng cheap lang yung pagkagawa. Sa network marketing, yung bridge tayo yan. Tayo yung magko-connect sa magpe-present tsaka dun sa pe-presentan. So kailangan tayo maging mabuting bridge tayo. So paano maging mabuting bridge? Okay. So kailangan prepared ka. Pag sinabing prepared, ayan yung tinatawag nating magpapaturo ka kay mentor how to become a good bridge or by attending this training. Kasi success is where preparation and opportunity meet. Pag nag-prepare ka, mamimit mo yung opportunity. What's the opportunity? Opportunity na magkaroon ka ng business partners sa mga clients meeting mo po together with your mentor. Your positive action combined with positive thinking results in success. Okay? Now, ayan, how to be a good bridge. Number 1 is to prepare. Yun nga, magpaturo, and umattend ng training. Be 10 minutes earlier on Zoom with your mentor. Okay? So, ito ay applicable online and offline. Online and face-to-face. Kailangan lagi tayong maaga. As you can see kanina po, 8:30 pa lang nag-open na tayo ng link, sinend na natin sa mga group chats. So, if kaya mo na 30 minutes, 10 to 30 minutes early ka sa inyong presentation, mas maganda po. Okay? Mas okay yung nauna ka kaysa yung late ka. So for example, nauna si mentor mo, tas yung client mo, tapos ikaw po late. Nakakahiya naman kasi yung mentor mo nag-effort, naggasolina, o kaya naman nagbukas ng Zoom, nag-cancel ng appointment para matulungan ka, pinagpalit niya muna yung oras niya sa mga anak niya, matulungan ka lang, tapos ikaw late ka. So, very unprofessional po yon. Ngayon, sa perspective naman ng kliyente mo, kapag late yung nag-invite, nakaka-disappoint po yon. Okay? So, iba yung magiging impression sa'yo ng client mo. Kaya mabuti, ikaw ay maaga. So, lahat ng sasabihin po natin tonight is applicable po ito mapa-online or face-to-face. Okay? So, do a camera check. Kailangan maganda yung ating background. Yung kaaya-aya. Bakit? Ang in-offer natin, magandang produkto, magandang negosyo. So, kailangan medyo maayos naman yung ating background. Okay po? So, if ever yung pader mo, let's say hollow blocks o simento pa lamang yan, pwede kang bumili muna siguro sa mga Lazada ng mga wallpaper para naman medyo kaaya-ayan tignan. Okay? Tapos yung camera, maganda, malinaw po. So yung ibang tao nag-iinvest sila sa mga laptop muna
o kaya naman sa mga mobile phone na malinaw yung camera para mas maayos. Okay? Make sure you have a clear background. Yan nga po, napag-usapan na natin yung background na yan. Kung wala kang background na halimbawa, punong-puno yung bahay mo, kagaya ng bahay namin, yung condo namin punong-puno, nagvo-virtual background na lang ako. Okay po? So, smart casual. Ano ibig sabihin niyan? Yung t-shirt mo o yung suot mo pang itaas. Eto tip, meron ka bang mga kaibigang madalas naka polo shirt? Sino yung may kaibigang madalas naka polo shirt? Sige nga po, type 1. Baka po meron. Sige nga, may example po ako diyan. Meron ka bang kaibigan naka-polo short palagi? Type 1. Ayan, si Mentor Esmeraldo, meron siyang kaibigang naka-polo shirt palagi. So, si Mentor Flor din, bakit ko yan natanong? If meron kang kliyente na alam mong lagi naka-polo shirt, kailangan mag-dress ka or magdamit ka one step higher. O pwede kang mag-long sleeve. Aha. Basta naka-polo shirt siya, alam mong magpo-polo shirt siya, mag-long sleeve ka. Para medyo mas angat ka kasi nagnenegosyo ka eh. Ino-offer mo po business tapos ang suot mo t-shirt lang pag nag-meet kayo. Nagkakaroon yun ng psychological effect sa isang tao na ba't ako sasali dito? Nang hindi nila masyadong alam ha. Ba't ako sasali dito? Ako nga naka-polo shirt, ito naka-t-shirt lang. Eh pero kapag yung kliyente mo naka-polo shirt, naka-long sleeve ka naman, ay mukhang negosyante na talaga 'tong kaibigan ko. Baka maganda yung nangyayari sa kanya sa business na ito. Kasi dati naka-t-shirt lang 'to lagi, ngayon naka-long sleeve na. Eh, kung yung kaibigan mo po laging naka-long sleeve, meron ba sa inyo 'yon? May kaibigan kayo laging naka-long sleeve? Puwede kayong mag-type 2. So, if meron kang kaibigan always naka-long sleeve, one step higher. Ano yun, mag-ano ka na, magko-quote ka na, yung mga parang ganito yung suot ni Mentor Phoenix, okay? So, always one step higher, not one step lower. Eh, pero paano kung yung kaibigan mo, alam mo naman lagi lang siyang naka-t-shirt, puwede ka bang mag-polo shirt? Puwede naman, pero kasi nasa negosyo tayo, so mas okay yung medyo medyo formal, semi-formal kang tignan, long sleeve or naka-coat ka po. Puwede kang mag-t-shirt na lang yung kapag talagang sobrang branded na yung suot mo, yung talagang sobrang big time ka na, yung wala ka ng kailangan patunayan, yun puwede na po yun. Pero kapag ikaw nag-uumpisa ka pa lang, if you can if you can dress to kill, yung mga gano'ng outfit, yung talagang pangmalakasan, pandiinan, mas maganda po. Bakit? Kuwento ko po sa inyo, nung nagsisimula po ako as a student, may nag-join sa akin. Hindi dahil may kotse na ako, kasi wala pa akong kotse nun. Hindi pa malaki yung income ko, pero nag-join siya sa akin kasi nakita niya lang na nag-iba na yung pananamit ko. Oh, may ano na ako, yung mini attach case. Kasi dati wala naman ako nun, eh. Dun kasi nakalagay yung flyers ko, pati yung pang-present ko po ay yung parang pang-IBP, pero hindi laptop, clear book, naka-print yung pang-present ko nun, dun nakalagay. Tapos naka-polo shirt ako, ay naka-polo shirt, naka-long sleeve ako, tapos nung umuso yung pantalon na mga kulay brown, alam niyo yan? Tapos naka-loafers ako, yung sapatos na loafers, yung mga madalas suotin ng mga medyo may class na mga tao. So, akala niya ang laki na ng kinikita ko kasi mukha na daw akong negosyante. Student po ako no'n, So, alam mo 'yun, sa simpleng pananamit lang pala, simpleng changes, malaki pala yung impact nun sa mga kakilala natin. So, kailangan tayo, hindi lang sa pagkain napupunta yung kinikita natin sa Barley or sa I Am Worldwide. Kailangan nakakapag-reinvest din po tayo sa pananamit natin. Kasi isa yan sa mga best investment na pwede mong gawin yung sa sarili mo. Bukod sa nag-aaral ka ng negosyo kasi yun yung pinaka nagbabayad ng malaking interest sa'yo, yung 'pag may knowledge ka sa business. Yung damit din po, pananamit, isabay natin. So sabi ni Mentor Malu, yayamanin ang outfit, yan. Si Mentor Helen, tama. Alam niyo ba si Mentor Helen, napansin agad yan nila Press, nila VP, nila GM, Mentor Pitch, mga top mentors. Kasi nung nagpunta sila ng Singapore, grabe yung aurahan ni Mentor Helen.
talagang yung mga suot pandiinan, yung 'pag hinold up mo milyonaryo ka na parang gano'n, 'di joke lang. Hold upin ko nga pagbalik ko ng Singapore 'no. Grabe yung kwarto niyan, yung ano puro Louis Vuitton, Chanel, Hermes, ang dami, eh. Kung wala ka ngang pera pagpunta mo ng Singapore, punta ka lang sa kwarto niya, benta mo online, mayaman ka na, parang gano'n. Okay, so maiba naman tayo 'no, back to the topic. Have your notes ready. Start learning the IBP. Wow, Mentor Kinix. Isa pala 'yan sa pagiging good bridge. Yes po, kasi yung mentors natin, hindi po 'yan laging magpe-present para sa'yo. Darating yung panahon dadami rin yung mga magjo-join sa kanya, may iba-ibang grupo rin siya na tinutulungan, hina-handle, tapos tayo, hindi tayo marunong mag-IBP. So, kawawa naman yung mentor natin if lagi natin silang aalipinin. Hindi natin sila servants, no? Mentors din natin sila, napapagod din sila. So, ang gagawin natin, dapat nga 1 month lang or less than 1 month marunong ka ng mag-present. Kasi sobrang dali lang po mag-present if intentional tayo na matuto. Okay po? So, mas madali kasing mai-share din yung negosyo kapag anytime, anywhere, kaya mong mag-share, mag-present. Ako po, naalala ko nung student ako, since ang aking mentor noon ay isang teacher sa UP Diliman, hindi siya everyday nakakapag-present para sa akin. So, nung nafe-feel ko na nasasayang yung mga prospect ko na kaya kong invitein daily, kaso every Saturday or Sunday lang niya ako pwedeng pag-present, ang nangyayari yung Monday to Friday na sana ang dami naming nakausap, nasasayang. Kaya sabi ko nun, kailangan kong aralin, bilisan yung pagpe-present. After 2 weeks po natuto agad akong mag-present. Ang ginawa ko lang po, ni-record ko sa voice recorder ng cellphone yung pag-present niya. So kinopya ko paano siya makipag-usap sa tao, paano siya mag-build ng rapport, makipagkilala yung gano'n, paano siya mag-formulate ng way ng pag-present depende sa background ng tao, kung paano yung kumpas ng kamay niya. So kung nakikita niyo ako sa personal at 'pag nagsasalita ako gumagalaw yung kamay ko, sa kanya galing 'to. Opo. Yung mga jokes, tinandaan ko rin. Kasi importante pala napapatawa natin yung mga audience natin kapag nagpe-present din tayo. Yung way niya mag-closing, tsaka yung mga mismong sinasabi niya sa mga company, sa product, marketing plan. Alam niyo po yung gano'n, 'no? Inobserve ko yon, nagno-notes ako nun, pati yung mga pang-open ng mind ng prospect. Ang dami kong example po nun, ay Diyos ko po, grabe. So in just 2 weeks, si Mentor Kinix natuto na siya on his own. Nung unang IBP nga niya, ang ginawa niya mali-mali pa yung presyo ng product, yung presyo ng sales match, pero dinaan lang sa confidence, pati excitement. Kasi excited ako no'n, eh, na i-share, na mapa-join sila kasi alam ko dito kami yayaman, dito kami aasenso. So ang dami do'n hindi nag-join, pero meron din mga nag-join. Okay, pero ang importante kasi yung 'pag nalagpasan mo yung first presentation mo, opo, talagang nabo-boost yung iyong, confidence. Alam niyo after nun sabi ko, "Ay kaya ko pala, kailangan ko lang muna i-improve pa yung ibang mali-mali na part ko." Hanggang sa pinractice ko ng pinractice sa mga actual prospect din po hanggang gumaling ako ng gumaling ng gumaling. So, alam niyo yun 'no, grabe student. Na kaya, mas kaya nyo, 'di ba? Okay, so being a good bridge, magti tayo ng mga notes at aralan natin yung IBP. So, pwede mo ding i-visualize that it's already odds on the spot. Ano ibig sabihin nun? Yung pagka-present mo, after ng presentation, nagbayad agad yung client. Yun yung on the spot. On the spot, pay in. Okay? Bakit importanteng i-visualize mo na? Kasi po, nararamdaman niya ng prospect mo. Kapag feeling niya involved na siya or part na siya ng team, mas mataas yung possibility na mag-on the spot pay it siya. For example, ano yan? Paano mag-visualize at magparamdam na business partner mo na yung kausap mo? Ganto, alam mo ba, meron tayong company. Meron tayong company. Ito yung team natin. Hindi mo sasabihin meron kaming company, ito yung team namin, kundi meron tayong company sa Luzon, Visayas, Mindanao, even
abroad, at ito yung team natin, ito yung mga makakatulong sa'yo, yung mga gano'n, okay? So, very important yung choice of words na ginagamit natin sa presentation para maka-on the spot din po tayo ng mga clients natin, okay? So, are you learning? Type 1 nga po if you are learning. Inom lang ako ng water. Okay, ayan, learning. Thank you so much sa mga nagpa-participate. Nakakagana lalo kapag ano po, no? Kapag mga sobrang proactive yung ating mga business partner. So, thank you so much mga mens. Now, how to be a good bridge again. Support mo si A. Okay? Ano ibig sabihin ng support mo si A? So, ibig sabihin yan, let's say merong sinabing magandang sa presentation si mentor mo. Pwede kang mag-side comment na, tama eh. Tama talaga. Ano ba, sinabi ni mentor mo, alam niyo po, no, kapag wala tayong binago, wala ring mababago. Pag walang dinagdag, walang madadagdag. So, pwede kang mag-side comment, tama talaga eh. Para yung prospect mo, napapaisip din na, oo nga no, tama eh. Magugulat ka. At the end of the presentation, nag-a-agree na rin yung prospect mo. So, yan yung isa sa mga support kay advisor. Pangalawa, let's say, ang meeting nyo face-to-face. Kailangan mauna kang dumating do'n, makapaghanap ka kaagad ng magandang puwesto, ma-ready mo agad yung mga upuan. Tapos 'pag dadating na si mentor, yung parang na-e-excite ka, "Ay grabe, ito na yung mentor ko, excited na akong mapa-meet siya sa'yo kasi basta gano'n, okey? Mamaya ko na tuloy yung iba." So, pay attention and listen, mute. Oo, 'wag na 'wag kang magtatanong 'pag nag-a-IBP o yung nagpe-present, "Mentor, magkano nga yung barley uli?" Kasi magkakaroon ng confusion yun sa client mo, hindi rin siya masyadong magtitiwala na mag-join sa'yo kasi hindi mo alam yung ginagawa mo, and at the same time maiistorbo natin yung mga presentation. Kaya po 'pag sa presentation, si mentor lang muna yung magsasalita. And even 'pag nagko-closing, kailangan naka-mute pa rin tayo. Antayin natin si mentor ibigay yung spotlight sa atin. Antayin natin na pagsalitain niya tayo. Minsan kasi nahihirapan kami mag-close deal kasi biglang may sasabihin kami, tapos biglang sisingit yung downline. Ang nangyayari, hindi na natutuloy yung gusto naming sabihin na directly proportional dun sa sinasabi ng prospect. So, medyo lumalabo yung pagko-close nung deal 'pag gano'n. Kasi kung saan napupunta yung usapan. So, kailangan antayin natin si mentor na ibigay sa atin yung spotlight, okay? Tsaka tahimik. Bakit kailangan nating tahimik? Para makita ng prospect natin na talagang nakikinig tayo sa mentor natin. Ang gagawin niya, magpe-pay attention din siya kasi nakikita niya nakikinig ka, okay? Now, take notes of the client's responses. Bakit kailangan mo i-notes yung response o yung mga sinasabi ng kliyente mo, ng prospect mo? Kasi diyan mo pwedeng matutunan mag-handle later on ng mga objection or ng mga questions. Ano yung frequently asked questions and ano yung pwede mong i-formulate na sagot na talagang tugma dun sa mga tanong na yon? Marami po akong na-take note noon. For example, ang tanong is paano nagpe-payout, paano kumikita yung company, yung mga pilosopong mga kliyente ko noon. So do'n ko na-realize kung paano siya sagutin based do'n sa sagot ng mentor ko at do'n sa pinag-isipan kong magandang isagot din. Kaya 'pag natatanong ako ng mga kliyente ng mga kakaibang tanong, kahit ngayon po, nasasagot ko kasi na-notes ko siya before. Okay? So kaya kailangan mga mens 'pag ikaw nagsisimula ka, bago ka pa lang, meron ka talagang notebook na dedicated mo for I Am Worldwide sa pagte-training para ikaw meron kang babalik at babalikan lagi. Now, wag papakausap si A hangga't hindi nati-tee-up. Ano yung tee-up? Ang tawag po diyan or yung ginagawa po natin diyan, yan yung bini-build up natin si advisor o yung mentor natin. Ang ibig sabihin niyan, yun yung parang ah, binibida mo siya kay prospect. Bakit mo kailangan ibida si mentor mo? Kasi para po talagang pakinggan ng mga prospect natin yung lahat ng sasabihin ng mga mentor natin. Eh bakit ba importanteng pakinggan niya yung lahat ng sasabihin? Kasi kapag hindi pumapasok sa mind niya
yung sinasabi ng mentor mo, do you think magagandahan siya sa barley? Sa tingin mo, magagandahan siya sa opportunity, eh, hindi nakikinig masyado. Hindi, sa tingin mo magkaka-pay-in ka, 'di ba hindi rin? Kaya kailangan na iti-tee up natin yung mentor po natin, okey? So, provide information about your prospect. So, paano kung 'wag muna nating i-discuss 'tong dulo, balikan ko po yung kay mentor, yung 'wag pakausap hangga't 'di nati-tee up. Paano ba yung example ng tee up? Okey, kunwari, sino ba ang nandito sa participants? Hanap ako, hehiram muna ako ng pangalan. Hiramin ko lang muna yung pangalan 'no, pero wag kang mag-alala kasi babalik din natin mamaya. Ayun yung isa sa mga sample ng mga simple jokes na kinokopya na puwede mong kopyahin. Kinopya ko naman yun kay Mentor Jmar Traton, yung nanghihiram ng pangalan. Okey, kunwari si Mentor Flor yung mentor ko. Tapos ang aking invite ay si Mentor Susan. Okey, si Mentor Flor yung mentor ko, invite ko si Mentor Susan. Ang sasabihin ko kay Susan, eto by the way, eto yung mentor ko. Alam mo ba, 2 years na nang ginagawa yung negosyo o 3 years na nang ginagawa yung negosyo. Isa 'to sa mga top international mentors dito sa I Am Worldwide kasi nasa Europe siya. Siya ay nasa Ireland. And sa 2 years na ginagawa niya 'tong negosyo or less than 2 years, nakabili na yan ng kanyang sariling sports car. BMW 2 Series, 2-door. Grabe, sobrang ganda. And ang dami niya na ring na-help na mga kababayan natin nandito sa Pilipinas or nandun sa abroad na kumita and at the same time makatulong sa pamilya. Kaya excited akong mapamit siya sa'yo kasi kung ako natulungan niya, I am sure mas matutulungan ka pa niya at matutulungan palalo. Okay? So, wag mong wag mong kalimutang makinig mabuti ha, kasi grabe talaga ang dami niya ng na-transform na buhay. So, 'yun papakilala ko na si Mami Flor. 'Yun yung ilan sa mga simpleng pagti up. Okey po, manghihiram pa ako ng pangalan. For example, ang mentor ko si Mentor Mary Rose tapos yung invite ko si Mentor Joy Parong. Okay, ang sasabihin ko kay Mentor Joy Parong, "Uy friend, grabe. Alam mo sobrang excited ako na mapakilala talaga sa sa'yo itong mentor ko. Kasi isa ito sa pinakamalupit na mga trainer, speaker ng team namin. Daming natututo sa kanya na mga tao dito sa negosyong ito. And alam mo ba, grabe ang sales niyan daily. Nakakaano 'to, sabihin na nating 5 to 10,000 or hindi 5 to 10,000. 2 to 5,000 per day sa one way of earning pa lang nung 13 ways to earn nung negosyo. And alam mo, malapit na 'tong maglabas ng resulta, maglalabas na 'to ng kotse sa July. Oo, dahil dito sa negosyong 'to. Tsaka ang dami niyang natutulungan. Meron siyang mga teacher, meron siyang mga nasa probinsya, meron siyang natutulungan sa abroad. I am sure mas matutulungan ka din niya. Kaya pakinggan natin ha, kasi excited na talaga ako. Okay, yung mga simpleng ganun lang. So, why do we need to provide information to our prospects? Okay? About your prospect. Bakit kailangan mo daw magbigay ng information dun sa iyong sa mentor mo about sa kliyente mo? Halimbawa, ganito, sample lang. Ang invite mo po ay estudyante. Si mentor alam niya na yung gagawin. Bakit? Ang gagawin niyang IBP, yung way ng bagsak niya, pang student. So more on resulta, more on future, more on papakita niya mga testimonial, yung mga estudyanteng kumita na rin, yung mga nagka-sports car, nagka-supercar, or mga nagmilyonaryo na. Bakit? Kasi it creates excitement do'n sa student na kapwa niya estudyante at very young age naka-achieve ng gantong car, gantong income, napa-renovate yung bahay ng magulang, nakakapag-abroad. So, gusto niya 'yun kasi nakaka-relate siya. Eh, paano kung ang kausap mo BPO or employee, 'di ba? Sino yung papakita ng mentor mo? Alam niya na yung atake, alam niya na kung paano niya ibabagsak yung IBP, mga realizations niya,
yung pagko-closing niya, pang-employee naman po. Okay? So, siyempre dahil alam niyang BPO, nag-prepare na siya agad ng album sa cellphone niya or sa laptop niya na, "Oh, by the way, ito yung mga kapareha mo, mga BPO employees din 'to. Ito si Mentor Catherine Policarpio, may utang nga 'tong kalahating milyon, eh, bago nag-IAM. Pero alam mo, ito yung naisip niyang paraan para makabayad sa lahat ng utang niya." And nagkatotoo kasi itong negosyo na 'to, asset, something that can generate a lot of income later on. Hindi niya tinignan yung ilalabas niya, ang tinignan niya yung babalik sa kanya. Kaya naman ngayon, sa tulong ng mga training, ng mga mentors niya, at nung community na meron kami dito na kahit busy ka, kaya mong gawin pa rin 'tong negosyo at matutulungan ka naming gawin ito, makapag-build ng grupo, ito na yung naging buhay niya. Ah, sige nga po, type 2 if you are learning bakit kailangan ng information about your prospect. Paano naman kung produkto? Yan, thank you so much, Mentor Malu, Mentor Marian, Mentor Ed, Mentor Esmeraldo, Mentor Jeline, Mentor Malu, Mentor Roel. Okay? Paano naman kung puro product? Halimbawa, yung inyong kaibigan meron palang sakit. Oo, di wag kang masyadong mag-focus sa opportunity. Kasi baka hindi sila gano'n ka-interested. So, pakita mo muna talaga yung benefits ng barley. Gaano kaganda yung produkto, ano yung naitutulong sa katawan, bakit natatanggal niya yung mga sakit, pati mga maintenance drugs, paano ba tayo nagkakasakit, at bakit kailangan nating gamitin yung barley, ano yung mga testimonial ng barley. Alam na ni mentor yon kapag ang prospect mo kailangan product. Yung kitaan, bonus na lang po yun. 'Di ba? Bonus na lang yon. So, in that way, kahit ayaw nyo ng opportunity, nagjo-join pa din po sila. Why? Because they need the products. And yun yung masarap kasi natulungan natin sila sa kalusugan nila. 'Di ba? Kasi ang health is the real wealth. Kahit anong yaman mo, kahit anong negosyong meron ka, pag nagkasakit ka, pwede kang maubusan ng pera, pwedeng maibenta mo mga ari-arian mo, pwedeng malugi yung negosyo mo kasi wala ka na doon eh. Kaya po, 'di ba? Ang ganda rin pang closing nun. So, depende. Kaya mens, ang trabaho natin, be a good bridge. Huwag kang magpapa-IBP kay mentor na hindi niya kilala yung kausap niya. Kailangan alam niya, meron siyang konting background doon sa papakausap mo po. Okay? Okay. Next is, eto na. Eto yung pagsisend ng format. Halimbawa, ang date, tagal na nitong slide, no? 3 years ago. Wag ka po agad magse-set ng appointment kapag hindi pa alam ni mentor. Kasi baka mamaya sinet mo, kunwari, no, May 26. O sabihin na natin bukas, 1 PM. Nagulat si mentor ngayon. Ay, nako partner, may nakaset na ako last week pa na para bukas, 1 to 5 PM, hindi ako bakante. Ikaw kinabahan. Ay naku, ganun ba means? Naset ko na ng appointment. Naku, ngayon lang available 'tong prospect ko. 'Di ba? Sino magpe-present? That's why it is very important na marunong kang mag-present. Aralin mo agad mag-present kasi para sa'yo din 'yon. Para bumilis din yung takbo ng negosyo mo, paglaki ng organization mo. And 'yun yung reason bakit kailangan nakikipag-coordinate muna tayo sa availability ng mentor natin if hindi pa tayo marunong mag-present. Okay po? Para alam mo kailan available si mentor. Para 'pag may ini-invite ka, yung araw na yon yung ibibigay mo at yung oras na available din yung mentor mo. Ngayon, ang tanong, Mentor Kinix, paano yung tamang pagse ng appointment? Let's say may na-invite ka, wag mong tatanungin, kailan ka available? Hindi po ganun 'to nagwo-work. Kailangan mong tanungin or kailangan mong sabihin yung mga choices o yung mga araw na libre ka. Ha? Paano yun? For example, ikaw yung aking invite. Hindi kita tatanungin na kailan ka available. Ang sasabihin ko sa iyo, Mare o Pare, Tito, Tita, available po ako this week ng Saturday and Sunday. Ano yung mas convenient sa iyo na oras, na araw? Let's say sinabi niya, Sunday, kasi walang work.
'wag mong tatanungin, "Anong oras ka puwede?" Puwede mo siyang tanungin ng, "Available ako ng afternoon and evening, ano yung mas gusto mo?" Sinabi niya, let's say, afternoon na lang para maaga o kaya morning na lang para maaga. Binigyan mo siya morning, afternoon, evening. O 'pag sinabi niyang morning, "Okey tito, available po ako ng, 10 AM tsaka 11 AM. Ano yung mas okey sa'yo?" Sinabi niya 11 AM. Okey. So, bakit kailangan binibigyan mo ng choice yung tao? Kasi ang tao kahit hindi convenient sa kanya yung araw, yung oras, basta binigyan mo siya ng choices, wala siyang choice, pipili na lang siya. Okey po? Parang multiple exams, yung multiple answers, 'di ba? Hindi mo alam yung sagot pero dahil may ABCD, ang nangyayari pipili na lang siya doon kahit hindi niya alam. Ang tawag dun boxing technique, bina-box mo. So, bakit ka nagbibigay ng araw tsaka oras? Kasi yun yung available si mentor mo at may oras na available doon yung mentor mo para kukunin mo na lang yung slot niya at para dun mo ise-set yung appointment sa mga kliyente mo po. Okay? So, ganun yung simpleng pag-set ng appointment. Eh, paano kung napili na Sunday, 11 AM? Oh, yung venue pag-usapan nyo na. Ikaw na bahala doon. Tanong mo din si mentor. Mag-usap kayo. Maganda coffee shop, no? Okay? Tapos pag na-set mo na ng appointment, wag mo po sasabihin na, "Oh, by the way, sige set ko na 'to." Kung magkaroon ka ng pagbabago sa isip mo, message mo lang ako 1 day before. Bakit? Bakit hindi mo kailangan sabihin yon? Kasi po, binibigyan mo siya ng choice or option na mag-back out. Ang pwede mo pong sabihin sa kanya ganito, "Okay tito, hindi na po ako tatanggap ng mga kakausapin ko ng Sunday 11 AM. Ire-reserve ko na talaga itong oras ko na ito po para sa'yo. Marami rin kasing mga interesado na nagtatanong sa akin about sa business opportunity or yung product ko. Depende kung paano mo siya na-invite 'no, kung opportunity yun yung sabihin mo, kung product, about sa product ko. Pero dahil tito kita at dahil na-set na natin 'tong appointment na 'to, hindi na ako tatanggap ng ibang kakausapin. So, see you po on Sunday 11 AM sa may KFC Las Piñas, kunwari lang 'no, okay? So, bakit kailangan mo sabihin na hindi ka natatanggap ng ibang kakausapin? Kasi po para mahiya yung tao na mag-back out. Kasi maraming Pilipino, hindi na Pinoy, mga Indiano na. Oo, ang lakas po mang-Indian. Sino dito mga na-Indian na? Kaway-kaway nga po, type 1. Yung mga na-Indian na ng maraming beses kagaya ko. Yung libong beses ng na-Indian. Sige nga po, kamusta po yung mga nang-Indian po sa inyo? Ganun pa din? Karamihan po na ng Indian sa akin, alam niyo nakakalungkot 'no? Kasi yung health condition nila gano'n pa din, yung iba mas lumala. Yung iba naman po yung life gano'n pa din. Medyo mas nahihirapan pa kasi ang taas na ng mga bilihin, eh. Grabe 'no, ang unfair talaga dito sa Pinas. Nakaraang gabi nag-uusap kami ni Mentor Shane, tinanong niya ako, kasi madaling araw yon, nag-crave ako ng balot. Sabi ko, "Tara hanap tayo ng balot." Eh, di naghanap kami ng balot sa Quezon City. Pagpunta namin dun sa balutan, nasa ₱22 na pala yung balot. Eh, ang tinanong niya ako, "Ilang taon ka nung naabutan mong mura yung balot?" Sabi ko, ₱7 pa nun, eh. Hindi ko na maalala yung edad ko pero bata pa ako nun. So, sabi namin, "Grabe inflation 'no?" Pero yung sweldo hindi gano'n tumataas. Hindi gano'n talagang alam mo yun, yung ang sipag ng mga tao, pagod, ang haba ng biyahe, pero yung sweldo konti talaga yung tinataas. Grabe. Kaya we are blessed na nasa I Am Worldwide tayo. Sabi ni Mentor Jocelyn, yung iba nga kandila na lang yung profile picture kasi namatay na, 'no? Kasi hindi na-try yung product, 'di ba? Kaya po maganda sulitin natin yung negosyong ginagawa natin. Kasi ito, yung income 'pag nakapag-build ka po ng malaking organization, daig mo pa yung inflation ng mga presyo kasi mas mabilis ay naku po, basta ma-build mo ng tama yung business mo, okey? So yan 'no, se-send mo yan kay mentor mo yang mga ano na 'to, info na 'to o pati yung way anong
Paano mo siya in-invite? Ano yung in-offer mo sa kanya? Produkto ba or business opportunity? Para alam ni mentor yung magiging flow ng presentation niya. Okay? So, ayan. Pwede mo ring i-specify kaano-ano mo yan. Kakilala mo ba yan or nakilala mo lang sa Facebook? Yung warm market, kakilala. Yung cold market, hindi kakilala. Okay. How to be a good bridge. Sample scripts before mag-open ng cam yung mentor mo. So, let's say, thank you for your time today. Kinig lang tayo sa business partner ko o yung mentor ko kasi siya yung tumutulong sa akin sa business ko now. And sure na makaka-help sa atin. Ngayon, ano yung common mistake? Ano yung common error na nagagawa nating mga distributor? Dito sa part na to. Okay? Yung sure. Wag nating sabihin na, for example, kasi siya yung tumutulong sa akin sa business ko now and baka, yung word na baka or pwede na makahelp sa atin, baka makahelp sa atin, pwede makahelp sa atin, nagsasend yun ng signal sa brain cells ng kausap mo po, ng kliyente mo na hindi ka sigurado kung makakatulong to sa akin. Eh, ba't ako join? May mga ganong tumatakbo sa mind ng mga tao. So, yung negosyo ba at yung produkto nakakatulong? 'Di ba 1,000,000% yes. So, wag mong sabihin yung baka makatulong sa'yo, pwede makatulong sa'yo. Kailangan sabihin mo, sigurado ako na makakatulong sa atin, makaka-help sa atin. Sure ako na makakatulong sa'yo o makaka-help sa'yo. Ganun po. Kailangan sure. Kasi kapag di ka sure, naku, mahirap yan. Mahirap kang matulungan ng mentor mo kung hindi ka 100% naniniwala. 'Di ba? So, kailangan it has to be 100% po. So, in spite of his or her busy schedule, tinutulungan niya kami na mag-grow itong business ko now. Once magustuhan mo yung i-share namin sa'yo, isa rin siya sa mga taong tutulong sa atin o tutulong sa iyo. Depende po. Okay. Are you learning? Type 3 nga po if you are learning. Ayan. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Dami nagta-type, dami nagko-comment, active na active ang ating chat. Thank you so much po. Now, do's and don'ts. Ano yung mga dapat nating gawin? Use power words. Ano yung power words? Grabe, tama talaga eh. Alam mo, grabe talaga, nakakabaliw. Yung parang mga ganon sa presentation. Okay? Introduce C to A. Matching. O, pakilala mo si client kay advisor. Let's say, ang kliyente mo ay isang student. O, pwede mo akong pakausap sa kanya kasi nag-start ako sa gantong industry po, student ako. Eh, paano kung dentista o nasa medical industry? So, pwede mong tawagin si Mentor Jason. Pwede kang, si Mentor Jason, si Mentor Rose, si Mentor Shane, 'di ba? Kung medyo nasa medical industry siya kasi si Mentor Rose, dati siya sa St. Luke, si Mentor Shane, dati siyang dentista. So, makaka-relate kasi parehang professional. So, bakit kailangan mong i-match yung mga kausap mo dun sa mga taong papakilala mo sa kanya? Kasi po, makaka-relate. O, yung iba kasing tao ma-pride, egoistic, basta ma-pride sila. Eh, ba't ko gagawin yan, professional ako? Eh, ba't ko gagawin yan? Eh, hindi naman ako ganyan. Hindi naman ako ganto. Eh, ako OFW ako. Eh, ako negosyante ako. Eh, ako professional ako, doktor ako, dentista ako. Eh, pag nakakita sila, napakilala mo sila doon sa mga mentor na same nung background nila, nababasag yung pride at ego na ba't ko gagawin yan? Kung hindi, may inspire sila na, wow, same ko siya, dentista rin. Gagawin ko rin to, pwede pala yan. Ah, 'di ba? Ay, student yung invite mo, pinakilala mo student din. Ay, pwede pala. Pwede pala kumita kahit na habang nag-aaral pa. Sige nga, gusto kong gawin 'to, ta-try ko. 'Di ba? Mas mataas yung pay-in rate mo right now kapag gano'n po. Okay? So, dito sa ating team, maraming iba-iba ng background. Okay? So, help your A connect to C. Kaya kailangan napapakilala mo sila sa isa't isa. Make sure mo daw
that your sys info is saved on your team calendar. Kasi meron sa atin, no, mga makakalimutin. Ako, makakalimutin ako. Opo, aminado ako diyan. Pero buti na lang po, hindi ko nakakalimutang makakalimutin ako. O, 'di ba? May mga gano'n ba? Hindi nakakalimutang makakalimutin sila. Kasi baka mamaya nag-set ka ng appointment and that's the only day or only schedule na available yung prospect mo. Tapos nakalimutan mo, hindi mo rin nasabi kay mentor. Yung client mo nag-e-expect, hindi natuloy, disappointed yon. Ang sabihin niya sa'yo, napaka-unprofessional mo naman, nag-set-set ka ng araw, nag-cancel siya ng schedule, tapos hindi ka sisipot, makakalimutan mo, ba't ako sasali sa'yo? 'Di ba? Meron namang ibang client maintindihin. Okay lang kung hindi natuloy, pero ang taas nung chance na hindi na siya ma-reschedule. Kasi nawalan na siya ng trust sa iyo. Nawalan na siya ng trust na pupunta ka or makikipag-meet ka sa kanya. Pero may iba rin naman talaga pumapayag ng reschedule. Pero mas okay kung ano yung na-set, yun na. Okay po? Kaya dapat ang calendar natin, markado yan. Okay. Be a great support by nodding on cam or agreeing on chat. O ano yung pag-nod? Yung parang pag-agree, yung pag oo gamit yung ulo, yung pagtungo, taas tungo, yung parang ganon. 'Di ba? Nakalimutan ko yung Tagalog ng nodding eh. Anyway, pag may sinasabi si mentor or nagpe-present, kailangan lagi tayong nagaganon. Face-to-face man ito or online. Pansinin niyo kami ni Mentor Shane. Pag halimbawa may mga mentoring tapos lahat tayo naka-on cam. Ganto kami ng ganto, yung nod kami ng nod. Opo, hindi dahil sa gusto lang namin i-support pero nakasanayan na rin namin tsaka tama yung sinasabi ng mentor. So yung simple gesture na yon, napakalaking tulong po niyan para mas mag-focus pa yung iyong kliyente doon sa presentation po. Okay? So, ayun, sabi ni Mentor Ed, umayon, tango, yan. Okay, thank you, Mentor Janice. So, share, don't train. Okay po. So, ano ibig sabihin nito? Yung pag-share and hindi pag-training. Minsan, let's say, hindi ka pa marunong mag-present, pero nakaka-attend ka ng mga training. Pinag-share ka ngayon ng mentor mo. Kasi tapos na yung presentation, sinabi sa'yo, oh, share mo naman sa client mo bakit ka nag-join. Tapos ang ginawa mo, nag-share ka tapos biglang kung ano yung natutunan mo sa training, binagsak mo na. Di ang daming ang daming info na alam mo yon na hindi naman need nung prospect mo pero binabanggit mo. So ang nangyayari, tumatagal yung usapan. Now overwhelm yung prospect mo. Too much information or information overload. So ang goal lang natin, mag-focus tayo, bakit tayo nag-join? Ano yung na-realize natin after the presentation? And paano natin nagawa ng paraan? Bakit natin nilinya at ba't binibigyan mo ng oras? Yun lang. Huwag ka nang mag-training pa. Okay po? Kasi dito, kailangan empty cup ka. Ano ibig sabihin ng empty cup? Yung pag may training na kahit na-attenda mo na, attend ka pa rin ng attend at kahit ilang beses, 5 beses, 10 beses, hindi. Dito kahit 100 times attendan mo, kailangan attendan mo. Pag sinabi mo yun, hindi pa nga nagpe-pay in, ay, ganun pala dyan. Hindi ko kaya yan. Busy ako eh. Tapos kailangan attendan ko ng attendan. Yun yung tumatakbo sa utak ng ating prospects. Kaya don't train. Are we clear? Okay? So, yan. Thank you. Pay close attention to the conversation. Be an active listener. Pakinggan mo paano sumagot si mentor, ano yung tanong ni client, ano yung posture ng mentor mo, kailan siya ngumingiti, kailan siya seryosong magbagsak, kailan siya tumatawa. Para makita mo po kung paano yung tamang pakikipag-usap sa mga client. And sa pag-listen, diyan ka natututo. Wag kang magse-cellphone habang may mentor mo kasama mo. Let's say, nag-IBP siya o kaya nagko-close ng deal, nagte-training, wag kang mag-cellphone sa harap ni prospect. Okay? Pay close attention. Kasi number one distraction natin cellphone. Nandun din yan sa don'ts. Nasa do's pa lang tayo. In advance ko na. Turn off your camera. Turn on your camera all throughout the IBP.
Okay. So, kasi kapag halimbawa pinag-IBP kita, yung prospect mo naka-on cam, ikaw din naka-on cam, lahat tayo naka-on cam, biglang nag-off cam ka, kasi tinamad ka, eh, kasi gusto mong humiga, eh, gusto mo lang mag-relax, eh. Pero yung mentor mo nakaupo, nahihirapan, ikaw na nga yung nakikisuyo, tapos ikaw ikaw ang tamad mo pa, yun na nga lang yung support, anong mangyayari? Gagayahin ka ng prospect mo. I-off yung camera. 'Pag naka-off na yung camera, kahit ano puwedeng gawin 'yan, mag-Facebook, mag-Messenger, 'di ba, mag-browse, mag-upload o kaya iniwan niya lang yung phone niya sa isang tabi. Hindi niya napakinggan. So, ang laki nung role natin sa pagiging good bridge din. 'Di ba? Kaya kailangan respect natin, tinutulungan na nga tayo tapos tayo ayaw natin tulungan yung mentors natin. Even sa mga trainings 'no, yung mga ganito po, kung ikaw meron kang downline, ikaw yung dapat naka-on cam para gagayahin ka nila. Kasi kapag naka-on cam kayo, naka-focus po yan sa training, natututo sila. Sino nagbe-benefit? Ikaw. 'Di ba? Okay. So, next naman tayo. Sana marami tayong natututunan, marami kayong napupulot na puwede niyong mai-apply sa mga daily activities natin 'no, mga mentors. Now, pag-usapan natin yung don'ts. Number one, don't interrupt your mentor while he is presenting. Huwag kang magtanong, okay? Huwag kang patayo-tayo. Halimbawa, face to face 'yan, huwag kang labas ng labas kasi nadi-distract yung mentor mo, pati yung prospect mo. Huwag kang huwag kang nakikipag-usap, halimbawa nasa bahay ka, meron kang mga prospects na pinapa-IBP ta's nakikita ng mentor mo 'di ka nakikinig, ay naku po, napaka-ano nun, napaka-big disrespect nun. Kaya kailangan focus tayo, okey? Don't interrupt, okey? Ano pa, 'pag face to face, yun nga, yung pagse-cellphone, yung ano pa ba, silent mo yung phone mo lagi, opo. Okay, don't build up your prospect. Bakit? Kailangan ang laging bida si mentor. Kasi kapag ang bida si prospect, yung mentor mo mawawalan ng kumpiyansa sa sarili niya. Baka manliit siya. For example, ganito mo binild up yung prospect mo. Kunwari ako mentor mo, student, wala pang resulta. Kunwari lang, ito mens yung prospect ko, ano 'to, engineer 'to. And etong engineer na 'to, meron 'tong construction firm, meron 'tong mga ano talaga sobrang yaman nito, sobrang galing nito. Walang-wala ka dito. Hindi naman 'no. An ang yaman nito talaga, grabe. Karamihan ng mga kaibigan ko talagang nirerespeto 'to. Off, 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 pause ka muna. Kasi kapag gano'n, lalo na kung bago pa lang yung mentor mo, panghihinaan yun ng loob. Kailangan sabihin mo lang, "Oh, engineer 'to, matagal ko na rin kakilala, nagnenegosyo rin siya, pero mas bida pa rin si mentor dapat." Kasi siya yung magpe-present. Ang makikinig yung client mo. So, dapat mas bida yung mentor mo. Wag mong pakita na bilib ka dun sa kliyente mo. Act normal. Okay po? Wag abnormal. Sino ba dito yung mga abnormal? Wala naman, 'di ba? Wala sa dream team nun. Okay? Don't build up your prospect, only your mentors. Don't edify your mentor in front of your prospect. Ito ay case-to-case basis. Case-to-case basis na yung iba kasing mentor nahihiya kapag tiniti-up sila face-to-face or yung harapan, kaharap yung mga invites. Yung iba naman, mas nabu-boost yung confidence kapag naririnig niya kung paano siya tini-up or binild up nung downline niya doon sa prospect. Kaya ito ay case-to-case basis. Okay? Don't tee down your mentor. Oh, halimbawa, yun nga, engineer yung kausap natin, ako yung magpe-present. Ay, eto si Mentor Kinix, undergraduate lang 'to, hindi nakapagtapos ng pag-aaral 'to. Oo, yung mga gano'n. Okay, ang puwede mong sabihin, former student. Oh, yung mga gano'n. Oh, dating estudyante, pero alam mo yon, kahit na, hindi niya na tinapos yung course niya kasi nagustuhan niya yung negosyo, grabe eto na yung negosyo niya, eto na yung income niya, eto na yung or eto na yung naging resulta niya, yung gano'n. Wag mo sasabihin, "Ay,
dati lang itong estudyante or parang estudyante lang 'to na hindi nakapagtapos. Kailangan sinasabi mo yung real background niya pero in a nice way, okay? So, next, don't use hype to create interest. O for example, ako, wala pa akong supercar. Sports car lang ang meron ako. Wag mo sasabihin na, "Eto grabe 'tong mentor ko, may Ferrari 'to, may Lamborghini 'to, meron 'tong ano, mga Bugatti." Para lang tumaas yung tingin ng client mo, wag na wag. Okey po? Kung ano lang yung resulta niya, yun lang yung sabihin mo. Wag kang magke-create ng another result niya. Okey po? Kasi yung iba para makapagpa-join, lalo na sa ibang company, hindi ko sinasabing sa IAM wala akong masyadong nakikitang nangha-hype dito. Kasi maayos yung pagpapalaki ng district ng owners natin. Yung iba, sasabihin may kotse, pagtas ng presentation makikita mo sa kanto pumapara, para, gano'n. Oo, 'wag gano'n, okey? Kasi malalaman at malalaman ng prospect mo 'yan. Oh, 'wag din yung sabihing, "'To grabe kumikita na 'to ng 1,000,000 per week." Eh, hindi pa ako kumikita ng 1,000,000 per week. Oh, 'di ba? Eh, paano 'pag nag-join yun malaman niya, "Ay niloko lang pala ako." 'Di ba po? So, iwasan natin yung pangha-hype, ha. Don't call each other mentors. Puwede 'yan, this is also case to case. Ako kasi mas ayun, gamit ko lagi mentor. 'Pag tingin mong ma-we-weirduhan yung iyong kliyente sa mentor na tawagan, puwede mo lang sabihin, "Partner ko 'to. Ito yung business partner ko." Okey? Ayan, wala daw gasolina. Okay, don't sell your mentor or ask your mentor questions about the business during the presentation. Yan yung sinasabi ko kanina, huwag kang magtatanong habang nagpe-present siya. After na lang ng presentation, pag wala na yung prospect mo. Tsaka mo tanungin si mentor doon sa part na hindi mo alam. Para kayong dalawa na lang at matuturuan ka pa niya. Bawal yung tire mode, yung walang react. Nagpe-present si mentor, wala lang. Walang pag-support, yung pag-type sa Zoom ng tama o kaya naman, "Ay grabe talaga," o kaya naman, "Ganda talaga ng product, ganda talaga ng IAM." Or yung sa face to face, yung pag-nodding, 'di ba, yung pag-sang-ayon, yung mga gano'n. Bawal yun. Nakakaawa naman si mentor, nagpapakapagod mag-present, 'di ba? Tapos tayo share lang, 'wag gano'n. Okay. So, how to be a good advisor. Actually, yung good advisor o yung good bridge yung good advisor pati yung teka nga, wait lang po, kasi hindi na ito part nung ABC rule talaga, nakalimutan ko siyang i-remove. Okay. So, focus tayo dun sa being a good bridge lang. Ang good advisor kasi pati yung closing may sariling training topic 'yan. So hindi ko na 'yan i-di-discuss. So isa sa mga puwede kong i-example din po na mga training or na mga training about sa how to become a good bridge, how to become, ah, paano mo mas ma-execute ng mas tama yung pagiging good bridge or yung ABC rule and pagti-tee up. For example, nasa office ka, sa baba pa lang, ito ginagawa ko po ito nung wala akong kakotse-kotse, kahit isa wala. Halimbawa naka-park yung mga sports car, normal car, and even yung mga supercars, tinuturo ko na yon sa mga kliyente ko. Kailangan alam mo yung background, kaya kailangan marami kang kakilala po. For example, ito alam mo ba anak ng tricycle driver 'yan, student din, 21 years old pa lang, pero nagkaroon na ng Honda City. Alam mo, naka Ford Mustang na nga 'yan ngayon, eh. Oo, nabi-build up yung negosyo mo lalo, 'di ba? Ito naman dating empleyado 'to sa sino ba? Sa Jollibee Crew, yung si Arias, 'di ba? Ilang taon lang din 'yun, 21 or 20 years old, naka-Mustang na rin. Ito naman BPO employee. So nag-start 'yan, mahirap lang talaga, may utang kalahating milyon. Ngayon tingnan mo grabe, alam mo may yang Lamborghini na 'yan, kanya 'yan. Tapos may 3-story house and lot na din 'yan. Biglang nakita yung yung normal car, nakita mo yung normal car ni Mentor John Matmamorno, yung MG niya na white. Ito malupit, construction worker, elementary graduate.
pero look at him now. 'Pag nakita mo yung may-ari niya akala mo si congressman, grabe na yung nabago. Ang laki na talaga nung nangyari sa kanya dito. Eh, di akyat tayo 'no, akyat tayo sa 3rd floor. Pagbukas do guard, eto nakita mo 'tong guard na 'to, guard mo rin 'yan kapag naging part ka nitong negosyo na 'to. Wala kang papasweldo diyan, pero grabe may sarili kang guard. Itong office na 'to, 'pag naging dealer ka rin, distributor, sa'yo rin 'to. Imagine mo yung mga staff, yung mga cashier diyan, yung construction nito meron kang training room, ang ganda, lamig ng aircon, ang daming display, may mga products ka, may pa-ID-han ka, wala kang ilalabas na kahit isa diyan. Pero sa'yo 'yan, lahat 'yan magagamit mo. Oh, even 'pag may nakita kang mga top mentor sa loob ng office, nakita mo ngayon si Mentor Cecilia Taborete. Ay, eto yung si Mentor Cecilia Taborete, 14 years siya. Factory worker siya sa Laguna. Alam mo, ang tagal na nagwo-work do'n, pero grabe, walang naipon. Pero because of this business, isa na 'yan sa mga successful distributors. Yung car do'n sa baba na yellow, yung parang sports car, yung MG-GT, kanya 'yon. Turo ka, turo mo lahat. Lahat ng puwede mong ituro po. Bakit? Preparation 'yon for IBP. Bakit? 'Pag halimbawa, sinabi mo, sinabi mo na yung billboard sa EDSA, sinabi mo na yung guard staff, yung mga offices, mga buildings na wala kang ilalabas dito. 'Pag binagsak mo na yung Jade package, o tingnan mo friend, 198,800 lang siya, na may 250,000 worth ng products kasi may plus 50,000 pesos ka. Tapos meron kang opisina dito, Luzon, Visayas, Mindanao, abroad, may billboard ka sa EDSA, may mga staff ka, na kung kukumputin natin siguro kulang-kulang mga daang milyon lahat yon, no? Yung ambassador pa nga lang, grabe na yung mga bayad diyan, eh, 'di ba? 800 million to 1 billion per year. Tapos yung puhunan, yung pinakamalaki na 198,800 lang, malaki maliit, sobrang liit. Tama, kasi pinakita mo po sa kanya ano yung benefits niya kumpara dun sa ilalabas. And 'pag nakita kasi ng tao yung benepisyo po nila, nagiging maliit na lang yung tingin natin sa puhunan. Lalo na kung napakita mo pa yung product dito, dami nating product kasi sa office may mga display, eh, 'di ba, ng TV, andun yung mga product. So dito, alam mo ba, wala ka ng babayarang mga papeles diyan, 'di ka na kailangan mapagod sa pagre-research ano yung magandang produktong i-market, ibenta, 'di ba? Ito sobrang stable na. So lahat ng pwede mong ituro, mapatao, sasakyan, staff, building, 'di ba? Turo mo. So hindi lang pala yung mentor yung natitiap, pati pala yung negosyo, resulta o yung resulta, opisina, mga income, produkto, panti-up pala yun dun sa mismong IBP na. Hindi lang si mentor yung nati-up mo, pati yung presentation mismo. Bakit kailangan natiti-up mo yung presentation din? Yung excitement kasi kailangan lumabas doon sa prospects natin para talagang pakinggan niya yung mentor, pakinggan niya, paano nangyari yun? Paano kumita 'to ng gan'to? Ba't nakabili 'to ng gan'to? Bakit umi-income siya ng gan'to? It creates curiosity, and kapag nagpe-present na yung mentors natin, grabe po, nakagano na sila sa lamesa. Talagang nakikinig na willing po talagang matuto. So, if kayo po, kagaya ko, nagsimula, wala naman akong alam, wala akong kinikita, wala akong kotse, walang milyon, pero gusto nyo pong makabuild ng grupo, gusto nyo may maging business partners din po, kailangan ma-master natin yung pag-tee up. Paturo tayo sa mga respective mentors natin para naman yung idea nila, maipasa rin po nila sa inyo, bukod yung sa natutunan nyo sa training, para pag pinagsama mo, mas powerful. Okay? So that ends my ABC rule training